Posibleng maglaan ng mahigit 2 bilyong pisong pondo ang Department of National Defense para sa mga kagamitan na gagamitin sa rehabilitasyon sa mga naapektuhang lugar. Narito ang ulat ni Waywaya Makalma. Balak gumastos ng Department of National Defense ng mga heavy engineering equipments na gagamitin sa Eastern Visayas na sinalanta ng bagyong Yolanda. Nagkakahalaga ng 2.9 bilyong piso ang ilalaan ng ahensya para rito. Ngunit ito ay nirerekomenda pa lamang ng ahensya sa Kongreso bilang pagtugon sa pagdeklara ng Pangulo ng State of Calamity. This is related only to the state of emergency or state of calamity which the President declared specific to cover the damage by Typhoon Yolanda. So limited yon, time and space ang scenario dyan. You cannot procure items outside of that which is necessary for the rehabilitation and redress of the areas affected by Yolanda. Oras na ito ay maaprubahan, mamadali na itong ibibid ng DND Bids and Awards Committee. Ito ay ang mga payloader, backhoes, generators at iba pa. Ayon kay Assistant Secretary Velez, ito ay maliit na halaga lamang para sa emergency acquisition na kung saan ang militar ang mangunguna sa pagsasagawa ng rehabilitasyon at pagmentena ng seguridad sa lugar. Security babagsak po dyan, even yung sa mga gagawin po dyan, magiging part na ng mga work ng engineering unit yan. We have engineering brigades and battalions to be used by ng organization. Actually, dinides na sa mga local government yun. That's why napakalaki na magiging role po ng military kasi all over naman kami. Samantala, unti-unti nang umaalis sa bansa ang ilang military forces mula sa ibang bansa sa Eastern Visayas. Ayon kay Captain Rafael Mariano, ang AFP Director ng Multinational Coordinating Center, posibleng sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre aalis na ang militar mula sa ibang bansa na kasalukuyan nagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response. Sa kabuuan, mayroon pa rin 9 na air assets at 6 na barko ang nasa Visayas mula sa iba't ibang military forces. Pero ang pinakamaraming contingent pa rin ay mula sa Japan na may 2 C-130 ang ginagamit para sa relief efforts. Sa ngayon ay nasa 5,680 na individual ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. Ayon sa huling tala ng NDRRMC, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nawawala na umabot ngayon sa 1,779. Nananatili naman sa 34.3 bilyong piso ang kabuong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura na winasak ng Super Typhoon Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.